Pero kung may bagong crust, saan naman napupunta yung luma? Lumalaki ba ang Earth? Lumalawak ba yung crust? Masasagot ang mga tanong na yan ng convergent boundary. So ano bang meron sa convergent boundary? Ang ibig sabihin ng salitang converge ay magkasalubong. Dahil dito sa convergent boundary, nagbabanggaan at nagkakasalubong ang dalawang tectonic plates. Obserbahan nyo ang mapa ng tectonic plates na to. Base sa mga arrows na nakalagay, humanap kayo ng convergent boundaries. Paki-pause muna ang video habang naghahanap kayo. Kung pareho tayo ng nakita, very good. Since gumagalaw ang mga plates, para silang domino na ang galaw ng isa ay nakakaapekto sa iba. For example, may divergent boundary dito sa Nazca Plate at Antarctic Plate na siyang tumutulak sa Pacific Plate pataas at pakaliwa. Kaya kung titignan niyo yung left side ng Pacific Plate, sumasalubong ito sa Australian Plate, Philippine Plate at North American Plate na nagkokos ng convergent boundary o banggaan ng plates. Mayroon tayong tatlong klaseng convergent boundaries. Meron tayong continental to oceanic, oceanic to oceanic, at continental to continental convergent boundaries. Iba't iba ang nagiging resulta ng banggaan nila. Pero kadalasan, kapag may tectonic plates na nagbabanggaan, isa sa kanila ay lumulubog sa asthenosphere at isa mapupunta sa ibabaw. Ang tawag doon ay subduction. Sa subduction, lumulubog at natutunaw ang lumang crust at kung saan ang lugar na may subduction, tinatawag natin yung subduction zone. Kapag lumubog ang crust sa ilalim ng subduction zone, natutunaw ito dahil sa friction at init ng asthenosphere or mantle. Babalik ito sa pagiging magma. Maaari itong sumama sa convection current ng asthenosphere at lumubog sa ilalim, pwede rin naman siyang manatili sa ilalim ng crust at maipon lang. Dahil sa dami ng magma na naiipon sa ilalim ng subduction zone, bumubukol ito sa lupa hanggang maging isang bundok. Kapag hindi na kaya ng lupa na panatilihin sa ilalim ang magma, lumalabas ito sa lupa at nagkakaroon tayo ng volcanoes sa subduction zones. So, isa-isahin na natin ang different types of convergent boundary. Magsimula tayo sa continental to oceanic. Kung natatandaan nyo yung sinabi ko kanina, mas mabigat ang oceanic crust kumpara sa continental crust. Kaya pag nagsalubong ang dalawang plates na to, palaging lumulubog ang oceanic crust. Tignan natin ang example dito sa Nazca Plate na may lamang oceanic crust at sa South American Plate na may lamang continental crust. Kung titignan nyo yung subduction zone nila, may makikita kayong madilim na parte ng dagat. Yun ang malalim na parte ng subduction zone na tinatawag nating trench. Dito sa trench, lumulubog ang oceanic plate at nahihila niya ang lupa sa paligid niya, pababa. Kaya nagkakaroon to ng malaking uka. So dito, pakihanap nga sa picture kung nasaan ang trench. Okay, kung yan ang sinabi mong trench, tamang sagot mo. Makikita ang trench sa mismong subduction zone. Ano naman ang nagiging resulta kapag lumubog ang oceanic crust sa ilalim ng continental crust? Nakakabuo sila ng tinatawag nating continental volcanic arc. Example natin ang Andean Volcanic Belt kung saan napakadaming bundok at volcanoes sa gilid ng South America. Dahil yan sa pagkatunaw ng lumubog na oceanic crust, umaangat ang natunaw na magma at nakakabuo tayo ng madaming volcanoes na malapit sa subduction zone. Ito din ang dahilan kung bakit napakadaming earthquakes sa lugar na to. Okay, so sunod naman natin ang oceanic to oceanic convergent boundary. So paano kaya to, no? Pareho silang oceanic crust na mabigat. Sino sa kanila ang lulubog? Well, sabi ko kanina, tandaan nyo ang concept na to. Ang mas bagong oceanic crust ay mas mainit, therefore, kung sino ang mas bago at mas mainit, siya ang mas magaan. At yung mas luma naman, na malamig, siya yung mas mabigat, therefore, siya ang lulubog sa ilalim. Kasi mas mainit, mas magaan, mas malamig, mas mabigat. Isang magandang example dyan ang pagsasalubong ng Philippine Plate at Pacific Plate.
Dito sa mapa, makikita natin ang convergent boundary ng dalawang oceanic crust. Lumulubog ang Pacific Plate sa ilalim ng Philippine Plate. Dito din natin makikita ang pinakamalalim na parte ng crust sa buong mundo, ang Mariana Trench. Dahil sa subduction, nagkakaroon ng madaming underwater mountains and volcanoes sa Mariana. Ang eruption ng mga underwater volcanoes na to ang naglalabas ng madaming magma o lava na dahan-dahan bumubuo sa mga isla sa ibabaw ng karagatan. Ang tawag sa mga isla na to ay volcanic island arc. Example nito ang mga island sa Northern Mariana, kasama dito ang Guam na tinitirahan ng madaming tao. Last is ang continental to continental convergent boundary. Malaki ang pinagkaiba nito sa continental to oceanic at oceanic to continental dahil wala ditong subduction na nagaganap. Dahil parehong magaan ang continental crust, lumulutang ito sa asthenosphere at kapag nagbanggaan sila, naiipon sa ibabaw ng asthenosphere ang parehong continental crust. Lumalaki ito at tumitiklop hanggang sa maging bundok. At dahil nga walang subduction na nagaganap, wala ding magma na nabubuo sa ilalim nito, kaya walang bulkan sa continental to continental convergent boundary. Tumingin tayo ng example dito sa mapa kung saan nagbabanggaan ang Indian Plate at Eurasian Plate. Pareho silang lupa kaya walang subduction zone. Mayroon din ditong napakahabang hilera ng bundok sa lugar kung saan nagsasalubong ang dalawang continental plate boundaries. Ang tawag natin sa hilera ng bundok na yan ay mountain belt or mountain range. Ang nakikita nyo ngayon sa picture ay ang Himalayan mountain range na mas kilala sa tawag na Himalayas. Although madalas ang lindol sa lugar na to, wala halos volcanic eruption sa Himalayan mountains dahil walang subduction zone na gumagawa ng magma. So yun ang tatlong klaseng convergent boundaries. Iba't iba ang nagiging resulta nila depende sa klase ng crust na nagbabanggaan.